Mga ka-business, baka samantalahin ko itong pagkakataon na to. Kung po pwede po sana, lalambing ako sa inyo. Supportahan niyo po yung Anime Reactors TV. Solid ka business po yan. Tapos ano po kasi siya, bedridden na po, mga ka-business. So sa pamamagitan ng pagbablog, awa ng Diyos nga, na-monetize na siya. Nagkakaroon siya ng kaunting revenue. Kaya maliliit lang kasi yung views niya. Baka pwede po suportahan natin si Anime Reactors TV. Yan. Pero bedridden na po siya. Kaya mapapansin nyo yung at least na mukha niya, pinapakita niya. Cartoon character. Suportahan po natin yan, Anime Reactors TV. Hello guys, mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito pong muli ang inyong lingkod, Anime Reactors TV. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan sa aking munting channel, ay baka pwede naman pong makipindot na po na subscribe button. At makilike and share na rin po ng aking mga video. At patuloy din po natin suportahan ang Mag-amang Ka-Business Official at Papa Dins TV. At ganun din po yung kanilang second YouTube channel na Ka-Business Family. Yung panibagong araw, panibagong reaction ulit po tayo mga ka-business, mga kapapi. At yun, isang maulang araw po sa ating lahat. Kaya medyo pagpasensya nyo na po yung aking audio. Kung medyo maingay yung background kasi nga po may kalakasan po yung ulan. At yun po mga ka-business, mga kapapi, for today's video po ay gawan po natin ng reaction. Itong naging pagbira nitong sila ka-business dito sa mag-asawang senior citizen na talaga namang solid supporters ng ka-business official, ka-business family at Papa Dins TV. At ito nga po ay walang iba kundi ito si Tatay Elias Bobis. At dahil nga po sa pagiging solid supporters nitong si Tatay Elias Bobis dito kay Laka Business, ay ayon dito kay Tatay Elias ay lahat ng ipinopromote na channel nito si Ka Business ay kanya sinusuportahan. Maging kami po mga reactor ay solidong sinusuportahan nito si Tatay Elias. Kaya isa din po siya doon sa masugid na tagapanood sa mga live nito si Ma'am MK Inday Okray. At dito nga po siya kay Ma'am MK unang nag-message para makahingi ng tulong po dito kay Laka Business. At ayon nga po dito kay Tatay Elias ay nangangailangan siya ng tulong dahil gusto niya maipa-check up yung kanyang asawa na namamaga yung paa. At syempre bukod doon sa paghingi ng tulong nitong si Tatay Elias para doon sa kanyang asawa na gusto nga niya pong ipa-check up, ay ang isa sa pangarap din nitong sila Tatay Elias, itong mag-asawa ni Tatay Elias, ay ang makita itong sila ka-business o ang buong family ka-business. At dahil nga po dyan sa mga nalaman ni Ma'am MK na yan patungkol dito kay Tatay Elias, ay minabuti ni Ma'am MK na tulungan ito si Tatay Elias. Kaya ang ginawa nito si Ma'am MK ay kinontak ako at nagsuggest siya na paano daw kaya ako mag-ambag-ambag kami para makapagpaabot kami ng tulong dito kay Tatay Elias. Kaya no sumang-ayon ako dito sa planong ito ni Ma'am MK, ay kagad namin ito ibinaba dito sa isang ginawa namin GC. Ito nga po ay ang KBO, KBF and Papa Dins TV OFW solid supporters hanggang dulo. At ang kagandahan naman po dito sa mga membro ng GC na ito ay kaagad pong tumugon doon sa panawagan namin ni Ma'am MK
na mag-ambagan nga po para makapagpaabot kami ng kaunting tulong pagmamahal para dito sa dito kay Tatay Ilyas. At bagamat hindi lahat po na member ay ambag nitong time na ito, ay naunawaan naman po natin yon dahil alam naman po natin na bagamat sila yung mga nagtatrabaho dyan sa ibang bansa at ang tingin ng iba ay mapipera pero andyan po yung katotohanan na ang kanila pong kinikita dyan ay talagang pinadadala po nila halos lahat dito sa mga pamilya nila o dito sa pamilya nila dito sa Pilipinas. At yan naman po talaga yung purpose nila kung bakit sila nag-abroad para maibigay nila yung pangangailangan ng kanilang pamilya. At ang mga ganito pong OFW ay pag talaga po medyo malayo na ang araw sa kanilang sahod ay halos wala na rin po yung tangang pera. Kaya naunawaan din po natin yung mga membro na hindi po nakapag-ambag sa pagkakataong ito. At yun nga po, para naman doon sa mga nag-ambag na membro nitong aming GC na ito, ay nagpapasalamat din po ako. Hindi ko na po kayo isa-isahin kung sino-sino kayo, pero maraming salamat po sa lahat po na nag-ambag. At para naman po doon sa mga hindi nag-ambag ay nagpaabot din naman po sila na sa susunod at meron din sila na hawak na pera ay nangako naman po sila magbibigay kahit papaano. At ang ginawa po naming ambagan dito mga kabisnes mga papi ay walang halagang o walang nakatakdang halaga na kung ano yung kaya mong iambag. Nandyan ang kahit, sabi ko nga, kahit 20 pesos, okay lang yan. O mahalaga ay galing sa puso yung gagawing pag-aambag. At yun nga po, yung mga meron na hawak ng panahong yun o ng mga oras na yun, ay kaagad din naman pong nakapagpaabot ng tulong pagmamahal para dito kay Tatay Ilyas. At maraming salamat po dyan sa lahat ng membro ng KBO, KBF, and Papa Dins TV, OFW Solid Supporters hanggang dulo. Maraming salamat po. At yan nga po ay sa pangunguna ni Ma'am MK Inday Okray. At maipon na nga po natin mga kabisnes mga kapapi, ang napag-ambag-ambagan ng aming GC ay kagad ko pong ipinaabot dito kay Laka Business. Na kami nga po ay nagkaroon ng ambagan sa aming GC. At ang gusto naming paabutan ng tulong pagmamahal na ito ay ito nga po si Tatay Ilyas Bobis. Dahil nga po dun sa pangangailangan ng kanyang asawa na maipa-check up dahil dun sa namamagang paa. At syempre, alam din naman po natin na pag ito ipinadaan natin dito kay Laka Business ay batid po natin na hindi lang po ito yung may abot natin tulong dito kay Tatay Ilyas. At sigurado ito na dadagdagan nila ka-business para sila'y makatulong din dito kay Tatay Ilyas. At nung maipaabot ko po ito kay ka-business ay kaagad naman po tumugon itong si ka-business. At sabi nga po ay ipadala ko na lang yung pera na nalikom namin at pupuntahan po nila itong si Tatay Bobis. Kaya naman, laking pasalamat din po talaga namin dito kay Laka Business. Dahil ang mga ganitong pagkakataon, ganitong sitwasyon, ay kaagad nila natutugunan. Yan naman po talaga yung isa sa ipinagpapasalamat ko at hinahangaan ko dito kay Laka Business. At yun nga po mga kabisnes mga papi, nung makompleto ko na yung mga napag-ambag-ambagan po namin, ay kagad ko din pong isinend dito kay Mrs. Ka-Business. At nung maipadala ko na nga po kay Mrs. Ka-Business yung aming napag-ambag-ambagang halaga, ay kagad po sila nag-set ng araw para puntahan nga po itong si Tatay Ilyas. O itong sila Tatay Ilyas. At yun nga po mga ka-business mga papi, nakita naman po natin sa vlog ni Ka-Business yung naging pagpunta nila kay Tatay Ilyas. At dito nga po ay nakita naman natin kung paano na sorpresa itong si Tatay Ilyas
sa pagdating ng team ng ka-business. At dito ko din po mga ka-business mga kapapi, mas napatunayan kung gaano nga ba kasolid itong si Tatay Elias pagdating dito kay Laka Business. Dahil kita nyo naman, lahat ng membro ng family ka-business ay talagang kilala nito si Tatay Elias. Maging ito nga po si Dodong na madalang po itong mapasama sa vlog ni ka-business. Pero kilala niya ito si Dodong. At alam niya na ito'y anak ni Kuya Buknoy at ni Ate Mingay. Kumbaga ganyan po kasolid o ganyan po talaga kasolid itong si Tatay Elias dito kay Laka Business. Na maging yung mga anak-anak na mga kagwang na madalang maiblog ay kilala talaga niya. Kaya sabi ko nga ito talaga yung matatawag na solid supporters ng ka-business. Minsan kasi may mga nagsasabing solid supporters sila pero tanungin mo kung sino-sino yung mga kagwang ay hindi din nila matukoy ng isa-isa. Kumbaga bagamat kilala nila doon sa mukha ay minsan ay hindi nila matandaan yung pangalan. Pero kita nyo naman ito si Tatay Elias. Sabi ko nga ay maging si Dodong na madalang maiblog nito sila ka-business ay kilalang kilala talaga ni Tatay Elias. Kaya para sa akin ay deserve talaga nito si Tatay Elias na mapaabutan ng ganitong tulong nito sila ka-business. Dahil bukod nga po sa pagiging solid supporters niya kay Laka Business ay nakita din naman po natin kung ano yung kalagayan nitong sila Tatay Elias at nitong kanyang asawa na dito nga po sa kanilang bahay ay mag-asawa na lang sila magkasama. At nakita na po natin yung sitwasyon ni Tatay Elias na dahil na rin siguro sa katandaan ay napansin naman natin kung paano gumalaw itong si Tatay Elias na hindi na rin ganun kalakasan. At yung asawa pa nga niya ay yun nga po, may sakit o may karamdaman dinadala. At batay pa nga dito kay Tatay Elias ay meron naman siya mga anak, pero yung isa sa anak niya na nandito sa malapit ay hindi din nga po niya maaasahan dahil nga po may diferensya naman sa pag-iisip. At naikwento nga niya po dito sa vlog ni ka-business na ito na nadala na nila yung sa mental hospital o sa Mandaluyong. Pero yun nga po, bagamat gumaling ay hindi pa rin nila gaano maasahan o lubusang maasahan dahil nga po doon sa ano pa rin yung pagiging yung epekto ng kanyang sakit sa pag-iisip. Kaya sabi ko nga tamang-tama din talaga yung ginawa naming pasya nito si Ma'am MK Inday Okray na matapos kaming makalikom ng ganitong maliit na halaga na pwedeng itulong dito kay Tatay Elias ay ipadaan agad namin dito kay Laka Business. Dahil batid nga namin na kung ito ipapadaanin namin dito kay Laka Business ay siguradong itong munting halaga po na napag-ipon-ipunan namin o napag-ambag-ambaga namin ay siguradong dadagdagan ito ni Laka Business. Kilala naman po natin yung sila ka-business pagdating sa pagtulong na sabi ko nga ay hanggat kaya nilang tumulong, hanggat sila'y may maiitulong ay gagawin po nila yan. At hindi po tayo nabigo sa pagkakataong yan mga ka-business mga kapapi. Dahil ito nga pong halagang 5,300 na ating nalikom para dito kay Tatay Elias Bobis ay dinagdagan nila ka-business. At yun nga po, nakita naman natin na yun, may dala silang isang set ng ayuda para dito sa mag-asawa ni Tatay Bobis. At bukod dyan sa isang set na ayuda na yan, ay pinaabutan pa nila ka-business ng halagang 5,000 itong si Tatay Bobis. Kaya sa kabuuan ay nakapagpaabot po itong sila ka-business kasama yung ating napag-ambag-ambagan na nasa 10,320 pesos. Bukod pa nga po doon yung ayuda na ipinaabot nito sila ka-business. Kaya napakalaking tulong nito mga ka-business mga kapapi. Napakalaking tulong nito para dito kay Tatay Elias at dito sa kanyang asawa. At bukod pa nga po dyan mga ka-business mga kapapi sa naibigay o naipaabot na tulong pagmamahal na yan nito sila ka-business kasama na nga po yung ating napag-ambag-abaga ng
sinasabi ko nga po GC, ay nangako din ito si ka-business dito kay nanay na tutulungan nila ito para doon sa pagpapacheck up o pagpapagamot ng mata nito si nanay. At maging syempre doon sa namamagang paa nito si nanay. Dahil dito mga ka-business mga papi, nasabi din nito si nanay kay ka-business na ang hiling niya o ang pangarap niya ay yung pagamot man lang yung kanyang mata kay Dr. Laksamana. Dahil napanood din kasi nito sila Tatay Bobis at saka nito si nanay, yung isang vlog nito sila ka-business na kung saan ay naipagamot nila yung mata nung pinsan ni Kuya Bal Santos Matubang dito kay Dr. Laksamana. At isa yun sa parang pinangarap nito si nanay na sana balang araw ay maipagamot din siya nito si ka-business dito kay Dr. Laksamana. Kaya lang mga ka-business mga kapapi, dahil nga po sa hindi din po basta ang pagpapagamot dito kay Dr. Laksamana, ay hindi po nangako si ka-business na maipagamot niya itong si nanay dito kay Dr. Laksamana. Dahil ayon nga po dito kay ka-business, ay nung ipagamot niya itong si nanay baby, itong pinsan nga po ni Kuya Bal, ay hindi din naman po biro yung kanilang naging gastos dito. Dahil umabot nga daw po yun sa humigit kumulang na 100,000 piso. Kaya medyo mabigat-bigat din talaga para sa bulsa yung ganong kalaking halagang pera. At sabi nga ni ka-business ay kung nagkataon na itong pangyayaring ito ay katulad noong kalakasan pa ng kanilang channel, nung di pa nagkakaproblema yung kanilang channel, ay kaya naman talaga nila. Kaya nilang ipagamot itong si nanay kung napataon na nung kalakasan pa talaga nung kanilang channel. Kaya lang sa panahon ngayon nga po na may problema po yung kanilang YouTube channel at mahina nga po yung kanilang views, ay yun sinabi nga po ni ka-business na hindi talaga nila kakayanin yung pagpapagamot dito kay Dr. Laksamana. Pwera na lang kung may mga kababayan tayo na medyo may kaya sa buhay na mag-sponsor dito kay nanay ng para doon sa pagpapagamot nga po kay Dr. Laksamana. Pagka nangyari yon ay di matutupad po yung kahilingan ni nanay na maipagamot nga po yung kanyang mata kay Dr. Laksamana. At sana nga po ay may isang mabuting puso, o sabihin na natin hindi lang isa, kundi may mga mabubuting puso na may kaya sa buhay, ika nga ay may mga extra budget na kayang mag-ambag para dito kay nanay, para nga po doon sa pagpapaopera ng mata, para makabuo sila ka-business ng tamang halaga para itong si nanay nga po ay maipaopera ang mata dito kay Dr. Laksamana. Pero kung sakali naman po na talagang walang makapagpaabot ng sapat na halaga na manggagaling sa mga sponsor para maipagamot nga po itong si nanay kay Dr. Laksamana, ay sigurado naman po na ito ay ipapacheck up nito sila ka-business sa ibang ospital na nga lang po na hindi ganun ka laki yung singil. Kasi alam naman po natin pag sinabing Dr. Laksamana ay talagang hindi din naman po biro ang presyo niyan. Pero sabi ko nga ay sana naman ngay may mga mabubuting puso na makapagpaabot dito kay nanay para nga po sa kinakailangan nitong halaga para mapaopera dito kay Dr. Laksamana. Kasi yun yung pangarap ni nanay. Siyempre, sino ba naman ang hindi nakangarap nga na muli makakita ng maayos, diba, mga ka-business, mga papi. At sabi pa nga nito si nanay, pag siya ay nakakita na ng maayos, ay mamanicurean daw niya ito si Mrs. ka-business. Kasi ito pa lang si nanay, nung panahong medyo kalakasan pa at malinaw pa yung kanyang mata, ay ang isa sa hanap buhay nito ay yung pagiging beautician. At ang isa pang nakakatuwa dito kay Laka Business, na malaman nilang ito sila Tata Ilyas ay hindi talaga nila sariling lupa
itong tinitirikan ng kanilang bahay, ay kagad na naisip nito si ka-business na yung patungkol doon sa lupang pangarap. Kaya lang napag-isip-isip nila na dahil sa katandaan na nga nito si Tatay Ilyas at nitong si Nanay, ay maaaring hindi na nito kayanin na manirahan doon sa lupang pangarap dito nga po sa Bulacan. Kasi yung lokasyon po nung lupang pangarap ay medyo bundok at hindi pa po nadidevelop yung kalsada doon. At nakita nga po natin na yung kalsada doon, yung sinasabi ni Boss Wakiwak na gagawing national road, ay sinusukat pa lang ng gobyerno. Kumbaga hindi pa nasisimulang ayusin at siguro ay o sa tingin natin ay medyo matagal-tagal pang panahon para yay maayos. Pero pasasambagat maayos at maayos yan. Kaya yun nga po, gustuin man ito sila ka-business na ito sila Tatay Ilyas ay mabigyan ng lupa doon sa lupang pangarap, ay mukhang hindi po ito mangyayari. Dahil na nga rin po doon sa kalagayan nitong sila Tatay Ilyas, o dahil doon sa katandaan na rin itong sila Tatay Ilyas. At medyo hihirapin na talaga ang mga ito na makapunta doon sa lupang pangarap o manirahan pa doon sa lupang pangarap. Pero ayon naman dito kay Tatay Ilyas, ay may rights naman sila dito sa kanilang tinutuluyan ito o dito sa tinitirikan ng kanilang bahay na ito. At ayon din dito kay Tatay Ilyas ay nasa 35 years na silang naninirahan dito. At meron nga din daw silang organisasyon dito na tumutulong sa kanila para ilaban ang karapatan nila sa paninirikan dito sa lupang ito. At yun naman yung kagandahan dyan mga ka-business, mga kapapi. Kumbaga, ibig sabihin ay may isang grupo na tumutulong kay Tatay Ilyas para hindi na mapaalis dito. Para maibigay na yung karapatan kay Tatay Ilyas na manirahan sa lugar na ito. Pero sabi nga ni ka-business, bagamat may ganyang pakikipaglaban patungkol dito sa lupa nitong sila Tatay Ilyas na tinitirikan, ay alam natin na naroon pa rin yung posibilidad na sila'y ma-demolish dito o mapaalis. At sabi nga ni ka-business ay kung sakaling mangyari yon sa ika nga ilayo man ng 10 layo at mangyari yon, ay sinabi naman dito ni ka-business na hindi niya pababayanan itong sila Tatay Ilyas. At magkakaroon siya dito ng pag-rescue o pagtulong para mailagay sa mas maayos na lugar kung sakasakaling mangyari man ang hindi inaasahang pwedeng mangyari na pagpapaalis sa kanila dito sa lupang ito. At alam natin na yung sinabi niya ni ka-business ay talagang tutuparin niya. Alam naman natin pag nagbitaw ng salita itong si ka-business, talagang tinutupad niya. Yun naman ang isa nating ikinahanga dito kay ka-business, na basta sa pagtulong, kumbaga hindi siya nagdadalawang isip na magpaabot ng tulong sa mga kababayan nating nangangailangan, sabot ng kanya makakaya. Kaya lang, sa ngayon nga po mga ka-business, mga kapapi, ay hindi na magawa nila ka-business yung katulad ng dati, na sa looban ng isang araw ay talaga nakakadalwa hanggang 3 silang beses bumibira. Dahil nga po, nung panahon naman po noon, ay talagang nakita naman po natin kung gaano talaga kalakas ang channel nito si ka-business. Kaya sa panahon niya ngayon, ay dahil nga po sa naging problema nila sa kanilang channel at talaga naman nakita natin na bumaba din yung kanyang views, ay hindi na niya magawa yung ganong klase ng pagtulong sa dati. At sana naman po yung maunawaan niya ng ibang mga viewers na pinupuna ito sila ka-business kung bakit hindi na tumutulong katulad ng dati. Kumbaga, yung kasi yung hinahanap nila dito kay ka-business, yung tuloy-tuloy na pagtulong katulad nung dati. Yung araw-araw may upload dito sila ka-business ng pagbira. At yun nga po mga ka-business, mga papi, yun yung dahilan kung bakit hindi na ulit nagagawa nito sila ka-business yung katulad ng dati nilang pagtulong. Dahil nga po doon sa naging problema nila doon sa kanilang channel at yung pagbaba po ng views ng kanilang mga ini-upload na video.
At alam naman po nating lahat na ang ginagamit nito sila ka-business bilang pagtulong ay nanggagaling din lang po dyan sa kanilang revenue sa YouTube. At kung wala silang revenue o maliit yung kanilang revenue, ay di maliit din lang po yung kanilang kakayanang makatulong. Tanggapin na po natin yung ganyang katotohanan. Kaya kung gusto po natin na muling makatulong si ka-business katulad nung dati, ay di ibalik din po natin yung dating sigla ng views nito sila ka-business. Yun naman po yung ipinapangako nila ka-business eh. Once na bumalik yung sigla ng kanilang channel, lalo na nga po yung laki ng kanilang views dati, ay ibabalik din nila yung katulad ng dating pagtulong. Yan naman po yung pinapangako ni ka-business eh. Kaya lang sa panahon nga po ngayon, gustuin man nito sila ka-business na makatulong ng malaki o ng tuloy-tuloy sa mga kababayan nating higit na nangangailangan, ay talaga pong hindi nila makaya. Dahil nga po sa sa sitwasyon nga po ng kanilang channel. At yun nga po mga ka-business mga papi, balik lang po tayo dito kay Tatay Ilyas. At ito nga po, bago umalis dito sila ka-business, kay Tatay Ilyas, ay nag-iwan sila ng isang pangako dito sa mag-asawa ni Tatay Ilyas na babalik sila at i-schedule nga po nila yung pagpapacheck up o pagpapagamot dito kay nanay. At yan po yung ating aabangan mga ka-business mga papi. Yung muling pagbabalik nitong sila ka-business dito kay Tatay Ilyas para nga po ipagamot o ipacheck up itong si nanay. Paano po mga ka-business mga papi? Hanggang dito na lang muna ulit po at sana po nagustuhan nyo itong aking reaction video na ito. At muli po ay maraming salamat po sa patuloy pong sumusuporta at sa wala pong sawang nanonood sa aking mga nire-reaction ng video. At yun sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan sa muntik kong channel, ay baka pwede naman pong pakipindot na po ng subscribe button at makilike and share na rin po ng aking mga video. At yun, bago po tayo tuloy ang magtapos, ay gusto ko lang pong i-shout out itong sila Ma'am Nerissa ng New Jersey. Shoutout po sa inyo ma'am at maraming salamat po sa patuloy nyo pong pagsuporta at sa wala nyo pong sawang panonood sa akin mga nire-reaction ng video. Maraming salamat po ma'am. At ganon din po dito kay Ma'am Elena Capillo. Shoutout po sa inyo ma'am at maraming salamat din po sa patuloy nyo din pong pagsuporta at sa wala nyo din pong sawang panonood sa aking mga nire-reaction ng video. Maraming salamat po ma'am. At ganun din po dito kay Ma'am Erlinda Official Vlog. Shoutout po sa inyo. At suportahan po natin yan si Ma'am Erlinda Official Vlog. Yun ma'am, maraming salamat din po sa inyo pong pagbibigay po ng suporta sa akin. At ganun din po dito kay Jewel Channel. Shoutout po sa inyo sir at yun, suportahan din po natin yan, Jewel Channel. At syempre ganun din po ang mga magigiting na kagwang ni ka-business. Ito nga po sila Kagwang Wakiwak Official, Kagwang Intoy Official, Kagwang Bay Papaya Official, Kagwang Boknoy Official, Kagwang Bugi Official, Kagwang Bormok Official, Kagwang Bong Official, Kagwang Damulag Official, at Kagwang Istong Official. Suportahan po natin yan, lahat ng kagwang ni ka-business. At syempre ganun din po yung aking mga kasamang reaktor na sila Taong Gala, Kalingap Turak, Katangay PLC, Ma'am Flores Channel, MK Inday Okray TV, Ma'am Annalisa Reality Vlog, Alminda Mix Vlog, at Joyce 27 TV. Shoutout po sa inyo. At muli po ay maraming salamat po. And God bless po sa inyong lahat. Anime Reactors, shoutout po. Suportahan natin yan si Anime Reactors TV. Yan, pakisupport po natin. Siya po ay isang bedridden na mga ka-business. Check nyo po yung kanyang YouTube channel, Anime Reactors TV. Siya po isang bedridden na, ayan, kahit papano nakakagawa-gawa siya ng mga reaction video patungkol sa ka-business official. Suportahan po natin para kahit papano magkaroon siya ng revenue. May magamit siya sa pambili-bili man lang ng gamot. Ano po mga ka-business.